Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda, uhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Mga huling araw na po ng huling linggo para sa kalendaryo ng atin pong simbahan. Kung kaya, napapatuloy po na tayo ay pinapaalalahanan sa mensahe ng ating mga ebanghelyo o mga salita ng Diyos sa mga susunod pang araw. Ito ay paalala, ganun din naman ay babala para sa ating lahat. Sinasabi sa atin kadalasan nito mga nakalipas na linggo na napakahalaga po ng pananalig na dapat nating tinataglay. Hindi lang basta sa salita, hindi lang basta tayo nagsisimba o nagdarasal, nagnunubina, kundi kailangan nating suriin din kung gaano tayo katibay, gaano na yung atin pong pundasyon ng ating pananalig kay Kristo. Ang pagkilala natin kay Kristo, ito ang magliligtas sa atin at magdadala sa atin doon sa kanyang kaharian. Malinaw po ba? Rado? Kasi minsan mapapaisip ka din, bakit maraming tao ang paglumindol kapag may sakuna, lalo na ito, bahagi na sinabi, magkakaroon ng salot, naranasan natin ulit. Pero hindi ito yung first time. Sabi nga, every 100 years, nagkakaroon ng salot. So marami na tayong nararanasan. Pero dahil nga mahina ang ating pananalig kay Kristo, marami sa mga tao, lumindol lang ang bukang bibig, magugunaw na ang mundo. Pero siyempre, hindi naman tayo pwedeng magwalang bahala. Ito nga ay sabi ni Kristo, dapat mangyari bilang paalala. Panggising lang ito. Na baka nakakalimutan na natin yung ating pong relasyon sa Diyos at nagiging nakatuon na lang tayo sa mga material na bagay. Ito ay mga paalala lang. At meron din naman sa atin, sinabi naman ni Kristo, at isa lang po ang Kristo. Isa lang ang Mesiyas. Dumating na yan. Yung iba, ayaw pang kilalanin. Yung iba naman, narinig na pero may magsabi lang na ako ang Mesiyas. Kukumbinsi naman talagang silang umanib.
o sumunod doon sa taong nagsasabing siya ang anak ng Diyos. Malapit na magunaw ang mundo. Diba na? Sa tanong, para bang tinagal-tagal na paglilingkod o pagsisimba sa simbahan natin, biglang nalilipat sa ibang sekta, nalilipat sa ibang relihiyon. Ano nangyari? Kung papakinggan mo lang talaga itong bahaging ito ng Ebanghelyo, siya na mismo nagsasabing maraming darating at magsasabing ako ang Mesiyas, ako ang anak ng Diyos. Pero hindi, yun lang talaga ang problema natin. No? Hindi kasi tayo din nagbabasa ng Biblia, hindi rin tayo nakikinig, no, sa salita ng Diyos. Lalo na kapag may misa, nakukuha lagi yung ating atensyon, walang nare-retain, wala tayong naaalala na sinabi na ito ni Jesus. Bago pa natin maranasan, bago pa mangyari ito, sinabi na ni Jesus. Hindi lang basta para takutin, kundi para maging handa tayo sa mga ganitong pagkakataon. Ngayon, sabi nga, dati kinatatakutan natin yung salot, itong COVID. Pero ngayon, nawala ba ang COVID? Andyan pa rin naman. Pero iba yung pag-iingat at lalo tigin, sana po, no, ito yung mas nagpatatag sa atin ng ating pananampalataya. Salot man o hindi, si Kristo pa rin ang nakakaalam kung kailan, saan, at kung paano siya darating. Hindi naman po nagkukulang ang Diyos sa paalala sa atin. Dahil ang tanging hangad niya, tayo po ay madala at makapasok doon sa kaharian sa langit. Amen?